Isang magandang morning, afternoon, and evening sa inyo lahat guys. Saan man kayong panig na mundo naroon ngayon. Hello, hello. Ngayong araw na ito ay kakain tayo ng ating agahan. So, ang oras ay 8:30 in the morning. So, ang aking agahan ay napaka-simple. Meron tayong wheat bread. Tapos meron akong cheese spread. Tapos meron tayong orange at may kape. And may tubig din tayo doon. So ayan guys, pag-usapan natin ang tungkol sa mga, kasi kanina guys ako ay nag-ransack or ano bang tawag doon, hinalughog ko yung cabinet, yung mga goods na alam mo yon, yung matagal na nasa cabinet, yung mga halimbawa yung mga mix, mga ganito guys, mga ganito, mga mini-mix sa halimbawa apritada, menudo, tapos yung mga ganito guys. Tinignan natin ang ating cabinet kasi marami na dun ay napakatagal na. So tinignan natin yung mga expiry date. So bago natin umpisahan ay ako ay maglalagay muna ng aking spread dito sa tinapay para makakain na tayo. So habang kumakain ay makikipagkwentuhan ako guys. So, simple lang ang ating pagkain ngayon dahil madalas kanin ang aking kinakain pag-agahan. So, ngayon ay magtinapay para medyo magaan-gaan ang ating kakainin sa umaga. So, yan. So, yun na nga guys. Tinupi ko yung aking tinapay. Kakahalughog ko ng aking cabinet ay napakarami na palang mga expired na nandoon. Nakakapanghinayang. Ang unang pumapasok sa isip ko guys, yung kamahalan ng bilihin ngayon. Kumbaga, magkano yung, sabihin na natin parang nalulugi or malaki yung masayang. Kasi ang dami na expired, ang dami kong tinapon guys. Hindi naman pwede tayong kumain ng mga expired na kung ano-ano, baka mamaya mas malala pa yung mangyari, ay malason tayo, di ba? Nakakapanghinayang. Kaya ngayon, kapag ako pumupunta sa isang grocery or sa palengke, eksakto lang yung aking yung aking lang mga binibili. Tamang-tama lang yung kumaga yung i-consume ko. Gaya ito, bumili ako na ito. Napakamahal din ito. Magkano ang ginastos ko dyan? Mapalo na to ng 4 na piraso. Mga 20 isa. So, ito ay binili ko lang sa katabi-tabi. So, nakita ko lang siya. Parang nag-crave tayo nito. So, yung binili ko ay yung sakto lang na kaya kong ubusin. Kasi, kapag nasiraan ka nito, parang ka na nawalan ng 20. Tapos, yung mga ngayon guys, kuryente, tubig, tumataas. So, kailangan talaga magtitipid-tipid. Tapos yung
ang gamit kasi namin dito ay LPG. Yun din yung guys, yung gasol ay tumataas din. So kung ano yung kailangan mo at kung ano yung iluluto mo, kailangan iisipin mo talaga kung paano makatipid. So ito guys, kaya yan. Tinitingnan natin yung expiry date. Ito. So yung mga yan guys, hindi pa expired yung mga yan. Yung nandito sa tabi. Yung mga yan. Nilagay ko lang dito. Hindi ko lang alam. Tinapon ko sa basurahan. Kinuha ng yung nagkokolekta ng basura. Hindi ko alam kung kinuha nila at titingnan nila kung magagamit pa nila. Actually, yung mga yan, sila yung parang ating mga dumpsters dito sa Pilipinas. Sila yung mga namamasukang yan, namumulot ng mga karton, mga plastic. Minsan yung mga ganyan, minsan pinupulot din nila. Sayap ng buhay. Hindi na ako masyado nagpupunta ng palengke ngayon guys. Kasi kung ano yung nandito sa freezer at kung may pagkain pa, inuubos muna bago pumunta sa bago bumili ng pagkain. Kasi yun nga, ang aking rason, yun nga, para makatipid. Laking bagay din. Tapos minsan bumibili rin ako ng mga prutas, yung iilan lang, yung tipong, kasi napakainit dito sa Pilipinas, yung hindi ka masisiraan. Pag nilagay mo lang sa mesa, after 2 days, 3 days, medyo kainit. Nanonood din tayo ng mga guys, ng mga dumpster, yung mga nagda-dumpster sa ibang bansa. For example, sa Amerika, sa Canada, sa Norway, nakita nyo guys yung tapon nila doon, grabe. Yung mga frozen, yung mga gulay, konting depekto ay tinatapon na nila. Kaya naman ang dami namumulot na basura doon. Sa Spain, ganun din. Kasi malaking bagay sa budget natin ang pagkain. Bagay ang pagkain kasi isa sa mga basic needs natin. Nakakapanghinayang yung mga tapon. Nakita nyo, ang laki-laki ng dumpster. Punong-puno. Gano'n sa grocery, tinatapon nila. Mapapaisip ka, hindi ba nalulugi itong store na to at tinatapon nila yung mga ganito kasimpleng pagkain? Or kung magde-deposit sila ng mga rep nila, itinatapon din nila yung mga laman ng nakapanghinayang guys. Yung ganun, kailangan maging wise tayo. Nakikita ninyo guys na ang dami kong tinapon na hindi ko alam kung pinulot ng basurero. At saka guys, iniisip ko rin yung ang dami nagugutom, ang daming sa ngayon, ang daming mga pulubi. So sila, mga reminders natin na hanggat maaari maging matipid at maging wise. Kasi yung hindi po kaya kumikita tayo ngayon ay all throughout ganun ang ating kinikita. May mga panahon na kung saan ay susubukin ka ng tadhana, yung tipo lalong nasarap pagdating sa mga finances.
Kaya dapat maging ano din tayo, responsible din tayo sa mga ginagastos natin. Kahit paano pinaplan natin yung ating mga expenses. Dahil hindi tayo bumabata. Kumbaga, umaabante tayo. Patanda tayo ng patanda. Parating iniisip natin yung pagdating natin sa edad na ganito, may mahuhugot pa ba tayo? So yung mga ganyan. Okay naman na mag-travel. Huwag naman palagi. Kasi ang mahal na mga ano ngayon, bilihin, mga ganyan, yung mga travel fees, mga ganyan, kung travel tayo. Kailangan ipaplan din natin ng maigi yung ating mga expenses. Yung mga kakilala kong OFW, hindi lang naman lahat kayo mga OFW, di ba? May mga ilan na kung saan ay ibinibigay nila ng sabihin na halos buo ng kanilang salary sa kanilang pamilya dito. Tapos makita mo sila sa abroad, hirap na hirap sila. Sabi nga nila, o kahit nasa pag-ibig, pag nagmahal tayo ng tao, o may karelasyon, huwag tayo bibigay ng 100%. Ika nga magtira tayo ng konting percent para sa sarili natin. Ganun din sa pagbabudget ng pera. Kailangan magtira din tayo ng kahit konti. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Actually guys, may napanood din akong may napanood ako ano din sa mga YouTube yan, sa Facebook, yung mga OFW naging pulubi sila sa abroad. So, may kapwa tayong OFW tumutulong sa kanila. Nakakaawa guys, nakakaawa. Kung alam lang ng kamag-anak nila yung estado nila doon sa ibang bansa, nakakumusta na sila. Kasi mayroon yung mga bigla na lang, wala ka na maririnig. Wala ka na maririnig. Hindi mo alam kung buhay o patay. Yung pala, nasa lansangan na yung kanilang mahal sa buhay sa abroad, nag-OFW, naging pulubi na, nanghihingi ng limos, palaboy na. Nakakaawa guys. Tinutulungan ng ibang kapwa natin Pilipino. Ganon. Hindi lang iisa, hindi lang dalawa guys ang napanood kong ganon. Tapos siguro nung kasagsagan ng kanilang kasaganahan na kung saan ay kumikita sila, ay halos lahat ng kanilang sweldo ay pinapadala sa pamilya. Nakakaawa. Kaya tama nga. Ganun din sa sitwasyon ko ngayon. Habang meron pa na kinikita, ay kailangan magtabi ng konti. Then hindi ko alam, o hindi natin alam sa kinabukasan kung ano yung antabay sa akin sa kinabukasan. So yun yung iniisip ko. Kaya dapat magtatabi. Though sasabihin ko sa inyo guys, before hindi ako ganito. Kasi nung kabataan, wala eh. Pag kabataan, hindi mo naiisip yung mga ganyang bagay. Naging magastos, ubos yung savings. So yan, nagkaroon ng point of realization na dapat maging matipid dahil hindi all the time ay sagana ang
buhay, dumarating din ng punto na kung saan ay talagang lulubog ka. Andyan yung pinaka-worst, yung magkasakit na gagastos ka sa doktor na napakamahal. Kaya yung mga simpleng bagay, mga pagtitipid ay dapat ating gawin. Gaano man kaliit yan. Kaya guys, yung simpleng pag may binili ka, sarap nito, kiss. Yung halimbawa may binili ka, yung mga simpleng sukli ay dapat kinukuha mo rin, kasi yan malaking bagay na gagawa ng kahit sentimo lang yung panukli na ibibigay sa'yo, ay dapat tanggapin mo. So paminsan-minsan guys, nagbibigay din tayo sa mga ng mga tip. Bibili ka ng pagkain sa isang restaurant, parang inaano mo rin yung kasipagan ng crew. So yan, tapos bibigay ka ng pagkain din sa mga pulubi para hindi ka masiraan. Pero may mga time pa rin guys, nasisiraan ako ng pagkain. Nung last week, 2 beses guys, ang laki na panghihinayang ko. Kanin, magkano na bigas ngayon, mga palo sa 45, mga ganyan, 1 kilo. Nakakapanghinayang. Maganda rin naman yung mag-i-invest ka para kahit paano lumago yung pera mo. Halimbawa sa bangko, time deposit ka, kaya mag-iipon ka ng SSS mo, o kaya yung sa pag-ibig, para pagdating ng panahon ay may mahuhugot ka, mga ganun. Kaya insurance, pension, yan. Kasi di mo masasabi ang buhay ng isang tao. Lahat kasi may limit Hindi all the time masaya ka, hindi all the time na makakatanggap ka, hindi all the time na sagana ang buhay. Kaya nung tinapon ko yung mga goods na ito, ang laking panghinayang ko. Nagtapon ako ng masirang kanin. Ang laki ng affected din ako guys pag sabihin mo 100 pesos lang yan. Hindi. Ang laking bagay 100 pesos. Sira ka ng 100 pesos. Pero hindi lang guys. Kasi marami ako naitapon. Tapos mayroon pa ako tinapon na nakabote na parang garlic siya. Na na siya, parang inaamag. Tinapon ko na. Yung garlic na pwede mo lagay sa sinangag. Nakabote. Ayan guys, naubos ko na yung aking tinapay. Actually, yung tinapay na kanain ko, ngayon yung last day nun. Kumbaga, bukas expired na siya. Inubos ko na. Kasi magkano din yun? Parang yata, 98 pesos yata yung binili kong yun. Yung
loaf bread na wheat bread, 98 pesos yata yun. Tumal ko. Pero kahit mahal, kailangan kong kumain din kasi ng ganito. Kasi kailangan ng katawan ang vitamin C. Ano ngayon guys today is Sunday. So, chill lang tayo ngayon dito sa loob ng bahay. Kaya nagkakaroon tayo ng oras mag-vlog. Makipagkwentuhan sa inyo. Kasi yung topic ko ay tungkol sa mga expired na goods. Diba guys? Maiba tayo ng topic. Kasi alam ko marami sa inyo na nag-iisip din ng mga content bilang vlogger. So sa bagay, may mga iba din sa atin na ang kanilang content ay tungkol sa life story nila. Pag ganun din nauubusan ng content yung ganun life story. Galing guys, kape at saka orange. Kumusta naman ang mangyayari sa loob ng sikmura ko? Nawala ng lasa yung kape. Anyways, yun. Mahirap mag-isip ng title ng content o kaya ng pero laban lang. So yan. Yung aking Chocopam ay mix yun. Kahit anong topic nandun. I mean, any topic yung nandun sa aking channel. Parang nakatatlong taon na yata akong nag-upload ng mga videos. So, yan, enjoy lang. Matamis itong orange. Yung kahapon guys, ang asid. Bumili ako ng 4. 100. 100 ba? 80 yata. Kasi may saging pa akong binili guys Kano ba yung saging? Konting pirasong saging. Nabubulukan din ako ng saging. Pero kahit nabulok yung saging, kinakain ko pa rin. 80 yata. 80. 20. Nangihinahin ako guys sa mga siraan. Yung ubas. Ang dami na nabulok. Hinahin ako. Though yun, hindi ko binili yung binigay sa akin. So, kasi kahit paano may mga din to yung mga prutas. May mga sustansya kang makukuha. Kailangan kain ka ng kain. Tapos di ba guys, may mga din, may mga pulubi rin dito sa Pilipinas. Ang tawag sa kanila ay pagpag. Nagpapagpag sila. Niluluto nila yung manok na nanggaling sa isang food chain. Kapag may mga manok na alam mo yung mga buto-buto, nakuha nila yung natitira pang laman ng buto. May mga pa dikit ba doon sa buto, mga laman-laman. Niluluto nila, ginaadobo nila. Isipin mo yung hirap ng buhay. Para lang makasurvive, gagawin nila.
So, isang example din yan para ma-realize mo na yung hirap ng buhay at saka yung pagtitipid ay mahalaga. Hindi palagi ay nasa itaas ka. Dapat mo consider mo rin yung mga taong ganito. Makikita mo sa kanila yung mga lessons to learn para may apply mo sa sarili mong buhay. Hindi all the time nasa itaas ka. Hindi all the time sagana ang buhay mo. Hindi all the time na parati kang may trabaho at malakas. So, may mga panahon din na kumbaga ay sinusubukan tayo, lalo-lalo na pagdating ng, halimbawa, may isa sa mga mahal sa buhay natin na biglang nagkaroon ng sakit at may dagang maingay. So, yun. Hindi all the time na malakas tayo. Dumarating din ng punto na sinusubukan tayo sa pagdating sa kalusugan na katakot-takot na pag tayo ay nagkaroon ng karamdaman, katakot-takot naggastos ang aabutin, tapos worst, may mga iba na hindi na humahaba buhay and yet ang laki ng ginastos sa ospital. So, yung mga ganyang bagay ay dapat ma-realize natin. Lalo-lalo na sa mga nakikita natin mga pulubi or kapag tayo ay nagkakaroon o nagtatapon ng mga expired goods, makita natin yung importansya ng pagtitipid at maging masinop. So, yun guys, ang aking vlog for the day tungkol sa mga mga pinagtatapon ko. Mga expired na sayang. So, ayan, I hope na nagustuhan nyo yung aking topic for the day. So, parang nakipagkwentuhan lang ako sa inyo habang ako'y kumakain ng aking agahan. So, natapos ko na guys ang aking agahan. At yes, maraming salamat sa inyong lahat ng mga sumusubaybay ng aking channel. At dun sa lahat ng mga first timers at yung mga napadaan lang sa aking video or channel, please don't forget to subscribe, like, and pwede rin kayo mag-iwan ng inyong comments sa comment section below kung ano man yung mga insights ninyo regarding sa mga ganitong instances, ano yung mga lessons to learn or let's say quotes yung mga pwede nyo ma-share, maibigay para na sa ganun ay ma-inspire tayo sa mga ninyo, yung mga pwede nyong i-share na lessons to learn. So yun guys, muli maraming salamat. Always stay safe and God bless. Until the next time we meet, see you. Bye-bye.